Hello guys. Now is hapon na dito sa Pilipinas. Time now is 4:54 na. Hapon na. Ang kaya nga tayo gusto kong i-share guys kung paano tayo maniniwala sa Panginoon at magtiwala. Kung anong halaga ng praying talaga, yung paghiling mo sa Kanya ng gusto mo, ng gusto mong mangyari sa buhay mo at yung kaligtasan ng family mo sa lahat ng mangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan, ganon. Kahit anong hirap sa buhay mo ngayon, sobrang hirap, sobrang problematic ka, sobrang malungkot ka, 'di ba? Karamihan kasi ganyan. Mula alam nyo guys nung ako, nung sobrang hirap ko, lalo na nung first time kong naging OFW, 'di ba? Naging OFW. Puro pagsubok sa buhay ang ginawa sa akin ng Panginoon. Pagsubok kung gaano ka talaga katatag, 'di ba? Sobra. Lalo nung napunta ako sa Kuwait, sa Dubai. Ayan, grabe ang pagsubok sa buhay ko. Sabi ko, Diyos ko, hindi nyo ba alam kung paano ko nilabanan ng mga yan. Pero, hindi yung laban na magtiwala ka talaga sa Panginoon. Alam niyo ba yung ginawa ko dati sa Kuwait? Kasi, nga yung amo namin doon sa Kuwait, sobrang demonyita. Tatlo kami doon na Pilipina. Grabe. Tatlo kami doon na Pilipina. Si Daya, si Ruby. Ayan, si Daya ay siya, taga Davao. Tumboy yun. Tapos, si Ruby, taga Novaliches. Ang payat, payat, grabe. Parang parang tinik na siya. Parang hindi kumakain. Grabe ang payat. Bata pa pero sobrang payat na babae. Tapos, dalawa sila doon na nadatnan ko. Tapos, nung 1 week pa lang ako, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari doon sa mga amo namin. Kasi, ang balak pala nila, ang papalitan ko doon ay si Ruby. Kasi pauwi na si Ruby. Naka 5 years naman siya doon sa Kuwait. Diyos ko. Alam niyo ba kung anong nangyari? Si Ruby, grabe yun. Imbes na uwi na maganda, na masaya yung pamilya niya. Diyos ko. Hindi nila binigay ang gamit, hindi nila binigay ang mga binili niya, pera niya, grabe, ang hirap niya. Tapos pumunta pa sa kulungan. Iniwan lang nila doon. Pero ako, matapang ako guys, alam niyo ba? Nakatakas na rin si Tomboy, di ba? Si Ruby. Si Daya. Daya ang pangalan ng Tomboy. Ako na lang ang naiwan. Pero ang ikinulong nila doon, yung isang Pilipina doon. Lumaban talaga ako guys. Lumaban talaga ako. Nagdasal talaga ako. Lumaban ako. Sabi ko, bakit mo ikukulong yan? Sabi ko, bakit hindi mo na lang siya pauwiin? Sabi ko sa matanda. Kasi talaga kumuha siya ng 3 lalaki. Talagang pinapako nila yung namin, yung kwarto. Hindi ko makuha yung damit ko doon. Iniisip ko, paano ko makuha yung damit ko dyan? Wala. Kasi nasa labas na kami. Yung bahay, yung kwarto namin nasa 3rd floor. Sinampal ako ng anak niya na pulis. Yung kunwari, pulisan yun. Pero hindi pulis yun eh. Sinampal niya ako ng magkabila. Doon ko naranasan ng nasampal sa Kuwait. Hindi ko naramdaman yung sampal niya. Pinabayaan ko lang. Tapos, alam yung ginawa ko. Para hindi, sabi ni Daya, kasi hindi nila payagan si Daya na umakyat sa taas. Sabi ko kay Ruby, nung umalis yung mga India, hindi pala nila marunong naman yung mga lalaki. Hindi nila masyadong pinako yung pinto. Nabuksan namin. Kasi wala yung matanda, umalis. Ngayon nabuksan namin, di nakalabas na si Ruby. Bumaba. Yan, tumawag na siya ng pulis, nagpatulong. Tapos dinala ni sila sa pulis. Nagsumbong naman yung buwisit na matanda na amo namin na nagnanakaw yung mga katulong niya na Pilipina. Pero nung pumunta kami doon sa pulis na sabi nila ako ang witness, pero 1 week pa lang ako doon sa bahay na yun ay sabi ko, ay hindi naman marunong yung matanda na amo ko. Sabi ko, no sir, sabi ko, hindi kami nagnakaw yan. Sila nga, sabi ko, ito yung dalawa na to, sabi ko, kinulong nila yan. Sabi ko, yung 5 years na siya sa kanila, hindi nila binigay ang sahod, pati yung mga damit, doon kami kinulong sa taas. Wala pa si Rapi noon. Ayun, magtiwala ka sa Panginoon, dasal lang yun, naligtasan ko yun. Kaya doon ako naniniwala talaga guys na napakalakas ang dasal kung tapat kang magdasal.
Magtiwala ka lang sa Kanya, sa Panginoon. Gawa ka ng mabuti, magdasal ka lang. At hindi lang yan ang experience ko na maraming hirap sa abroad na nung naging OFW ko. Kaya nung pauwi yung anak ko, nagtiwala talaga ako sa Panginoon na, Lord, ikaw na lang tumulong. Wala na akong maitulong sa anak ko kasi uuwi na siya. Imbes na sumobra yung karga niya, awa ng Diyos guys. Tingnan nyo, nakalusot kasi ang bigat yung karga niya. Dapat aalisin niya. Awa ng Panginoon ay binigyan siya ng hindi siya pinabayaan, nandun na. Ngayon, nasa Saudi na siya guys. Nayakap na yung girlfriend niya. O, di maganda yun, di ba? Kasi magtiwala ka lang sa Panginoon. Ibukas mo yung puso mo, magtiwala ka, magpray ka para sa ganun. Kung mahirapan ka man, andyan lang siya. Siyang natin katulong. Gaya yung apo ko ngayon, umalis na naman. Diyos ko, dasal na naman ako ng dasal. Sana hindi siya pababayaan doon na malayo. Ganyan ako guys. Yung magdasal ako, talagang iiyak ako. Talagang sobrang, kapag humingi ka ng totoong dasal na yung talagang totoo, hanggang mapaiyak ka talaga eh. Grabe. Hindi mo malayan yung luha mo na tumutulong. Hindi nyo alam kasi. Alam nyo sa quiet, grabe ang dinanas ko doon. Lalo na yung pagtakas ko. Tinakasan ko yung matanda na yon. Dadalhin niya ako doon na isasama niya doon kay Rubina na kulong. Ay doon sa Tomboy. Kasi narinig ko marunong na rin ako mag-Arabic, may experience ako. Sabi niya na hada siya kala, ibebenta daw. Sawi punos kong kunada. Nang ginawa ko ngay. Diba? Nakasakay kami ti jugulukan na ay dumbbell nga lalaki nga amome, di anak na, nga pulis-pulisan. Alam nyo, stop ng mga sasakyan kasi stop yung yung red. Buti na lang hindi niya nilak yung yung sa pintuan. Tumakbo ako guys, pero yung pera ko nandito sa dito sa short ko, mayroon akong 20 dinar doon. Pamasahe ko. Talagang siliksik ko yun. Kasi talagang plano kong tumakas. Kasi mga demonyo yun eh. Mga demonyo. Kaya mga OFW, lakas loob. Huwag kayong maging pero wag naman yung, kung konti lang na hindi, yung kaya nyo pa, yung hindi kayo sinasaktan, ganon na, okay lang yung trato nila sa'yo, huwag kang tatakas. Pero kung sobra na yung ginagawa nila na rapin kayo, saktan kayo, hindi kayo palamunin, naku, tatawag na kayo kay Sir Rapi, sa OWA, maraming tutulong sa inyo. Maraming mga Pilipino doon na dapat kayong tumulong ganon. Kailangan lakas loob. Kasi paano ko natapik ito? Kasi naalala ko din yung anak ko kapag nagtitiwala ako sa Panginoon, ganun. Nasabi ko na, sana Lord, yung mga nangyayari sa akin ay naitai ko na, hindi na mamana ng mga anak ko. Kasi, ako palaban ako. Hindi ako talaga, palaban ako guys. Palaban ako, malakas ang palaban. Lumalaban. Nakita ko lang yung amo ko na walang ipalamon sa akin. Nagngangaw ako, ganun ako. Palaban ako, kaya yun.